Hello mga ka-super, kasari. Mic test tayo. 1, 2, 3. Good afternoon. Mapay nakulok mga ka-super, kasari, no? Ako ay nandito. Ako ay nagre-repack ng gamis. Kasi paubos na yung ating gamis na naka-display sa labas. So ngayon, habang ako ay nagre-repack, meron akong naisip na content na i-share ko sa inyo. Siguro naman marami makaka-relate at makakakuha din ng idea. Malamang din ay ito ay isang tanong din ng ating kasari o aspiring kasari, yung mga gustong magnegosyo, mag-put up ng business, mga ganito, no? Kasi may nabasa ako dito sa Sari-Sari Store Owner Group. Kasi naka-member at ako dito. Minsan kasi pag nagbabrowse ako, nakakabasa ako ng mga group, ng mga Sari-Sari Store. Sabi dito, nanghingi ng advice. Sabi, mga kasari, kung magbibigay kayo ng advisable bang negosyo ang grocery o tindahan para sa inyo? Grocery or tindahan. So, ano ang pagkakaiba ng grocery at tindahan? So, basically, ang grocery is, as in, pamilihan ng iba't ibang klase ng tao, mapa-negosyante ka, sari-sari store owner, o ano lang, yung mga talagang, yung normal na mga tao lang, di ba? Grocery store, di ba? At sa grocery store, yung, di ba, may maliit, may malaking grocery store, no? So, siguro dito lang tayo sa maliit na grocery store, yung mga binibilhan natin, yung, hindi yung totally sa SM, sa Pure Gold, kasi yun talagang big grocery store na yun, supermarket na yung mga ganun yun, di ba? So, ito, nanghingi siya ng advice kung ano daw ba, grocery or tindahan. So, yung tindahan naman, hindi ko kasi alam kung anong tindahan to kasi maraming uri ang tindahan. Pag sinabi tindahan, tindahan ng sapatos, tindahan ng gulay, tindahan ng ulam, mga ganun, di ba? Mga iba-ibang klase ng sabi ng tindahan. Kasi sa English ng tindahan, store, di ba? Pwedeng sari-sari store, meat store, RTW store, mga ganun. So, basically, baka siguro sari-sari store to, no? So, nanghingi siya ng advice kung ano ba, grocery ba o sari-sari store? Okay, so kayo, kung ikaw, mayroon kang puhunan, no? Enough puhunan, ano ang pipiliin mo? Mag-grocery store, mag-grocery, o sari-sari store? So, nagbasa ako ng mga comment, dami din mga advice nila, may grocery, may sari-sari store. So, sa akin, sabi ko dito sa comment ko, kung may malaki kang puhunan, go for grocery. Pero kung gusto mo lang paikutin ang maliit mong puhunan, mag-start ka muna mag-sari-sari store. Step-by-step process para maaral mo din ang negosyo. So, itong tips ko, itong advice ko is from me talaga, based on my experience talaga, no? Kasi pag grocery ang itatayo mo, ipuput up mong negosyo, marami kang kailangang i-consider. Unang-una dyan, yung location, di ba? Siyempre, pag nag-grocery ka, hindi putyo-putyo lang yun, talagang tinda-tindahan, no? As in grocery store. Kailangan mas mayroon kang enough space. Kasi pag sinabi mong grocery, yung mamimili dun, kung hindi man naka-push cart, yung maliit na cart, di ba? Mayroong basket. So, dapat, hindi matatawag na grocery kung hindi makakapasok yung mga tao. So, pag sinabing grocery, dapat open to public yun kasi grocery store yun, di ba? May basket or push cart, pwede silang makaikot. At saka sa grocery, wala kang mahanap na tingi. As in, per bundle, per ties, mga ganon, di ba? So, sa ating sari-sari store or mini mart, nag-offer tayo ng wholesale at retail. Meron din tayong kung per bundle, per tie, or per tingi lang, yung talagang paisa-isa lang, no? So, sa atin, kasi ako ngayon nandun ako sa mini-mart, diba? Mini-mart, yung parang convenience store, yung parang hanap nila, one-stop shop na nandun na lahat, no? Parang nandun na may frozen, may ice cream, may mga drinks, groceries, kung ano-ano pa yung ating ino-offer, remittance, ganon, diba? Pero pag sinabi ko kasing grocery, para sa big word na yun, no? Pag nagtayo ka ng grocery, hindi yan yung talagang lang, location. Isipin mo, saan ka ba magtatayo? Ang market mo dyan, marami ka bang tatarget na mga customers, di ba? Mga ganun. Marami ba dyan mga sari-sari store owner na pwede rin bumili sa'yo? Mga ganon, di ba? Kaya nga sabi ko, kung may malaki kang puhunan, so go for grocery. Kasi syempre, nag-investment na yun. Yun na yung talagang in-invest mong negosyo. For the go-go ka na, for the grocery ka na talaga. So, sa pag-grocery, kailangan mo din may tauhan ka na din dyan. Meron ka talagang cashier dyan, meron kang nagme-merchandise doon, meron kang mga display girl, mga gano'n. Kasi syempre grocery store yun, di ba? Tsaka madaming mga items yun. Kasi syempre, pwedeng
pag sinabing grocery, mayroon kasing mini grocery, yung parang maliit lang na tindahan, pero kompleto. Kompleto ka, mayroon ka rin wholesale at saka retail, parang mini grocery, ganun. Di ba? Papunta ka na sa grocery. Pero pag sinabing grocery talaga, as in super laki. At syempre, yung puhunan mo doon, medyo malaki din. Di ba? Hindi talagang as in ano-ano lang, di ba? So, sa pagtitindahan naman sa sari-sari store, kaya yung in-advise ko, kung maliit lang yung puhunan mo, so mag-umpisa ka muna sa sari-sari store, yung tipong patingin-tingin mo na. Kasi ako doon na ako nag-umpisa yung as in, abot-abot lang. Yung typical na sari-sari store na nag-aabot ka lang ng items, pa isa-isa. Ang market ko lang is yung mga kapitbahay mo, di ba? So, mayroon din dito advantage at disadvantage. Kasi, pag grocery, di ba tayo, namimili tayo sa grocery, hindi tayo nakakautang. Siguro yun ang advantage ng grocery, no? Kasi wala talagang utang doon. Or siguro mahihiya naman mangutang sa grocery, di ba? Pero sa sari-sari store, dito, dahil nga market natin is mga kapitbahay natin, mga kakilala natin, no? Nagtitingin-tingin tayo, minsan nauutangan tayo. Ganon. Pero, ito nga yung sinasabi ko, kung maliit lang yung puhunan mo, so, mag-start ka muna sa sari-sari store. Tapos, aralin mo yung negosyo mo, kung may enough space ka naman dyan, kung saan yung location mo. So, step-by-step process nga. Saka sa patingi-tingi, hanggang alam mo na, ay, okay pala, pwede kong i-go for grocery to. No? Kasi, yung market, mayroong bumibili sa yung mga sari-sari store owner, mayroon din yung mga normal people lang, yung mga go-grocery lang talaga. So, parang maaaral mo nga yung negosyo mo. Ganon. Diba? Kasi pag grocery, marami ka talagang kailangan i-consider, lalong-lalo na yung pwesto. Hindi ka pwede mag-grocery, nasa looban ka ng maliit na subdivision, tapos as in grocery talaga, yung wala kang tingi, diba? Kasi kung nagtitingi ka pa din, so parang hindi grocery, parang mini grocery, tapos nag-wholesale and retail ka. Ganon. O kayo, anong gusto nyo? Basta ako, ito lang nga yung aking sabi. Kung may malaki kang puhunan, as in talaga, investment talaga, hindi ko for grocery ka na. Siyempre, di ba? Bago ka pa naman siguro magtayo ng grocery, pinag-aralan mo na yun, may plano ka na doon. Mayroon ka ng market plan doon, kung ano pang plan, na-survey mo na yung area, ano ka na siguro dyan, parang yung parang nag-scout, yung mga ganon. So, alam mo na yon. At may malaki ka sigurong puhunan pag talagang grocery na yung gusto mo, no? Pero sabi ko nga, kasi nga ako nag-umpisa ako sa sari-sari store. So, kung maliit lang at pinapaikot-ikot mo lang, hindi, umpisa ka lang talaga sa sari-sari store, no? So, yun nga lang, mautangan. Pero, hindi nga maiwasan yung utang, pero dapat may limit na lang. Ganon, di ba? Para maaral mo nga yung negosyo. Kasi, minsan kasi tayo, halimbawa lalo pag mayroon tayong malaking punan, isip na agad tayo, hindi natin napag-aralan yung negosyo. Ito na agad, okay. Pero, yung location pala nung tinayuan mo ng negosyo, hindi pala siya ganun ka-click, di ba? So, nakadepende din. Kaya nga, mag-survey ka muna, aral-aral muna, umpisa ka muna sa maliit, hanggang lumalaki, mga ganon. Pero kung gusto mo talaga, grocery store na agad, o di why not, wala naman akong magagawa. Kasi, yun ang gusto mo, yun ang goal mo. Nasa, mo na lang yun, kumbaga, nagtitake ka na lang na risk doon, di ba? Malay mo din naman, yung inumpisahan mo, yung mag-boom. Basta good luck na lang sa ating mga kanegosyo kung ano man yung mga plano pa natin sa buhay natin. Basta yun lang yung aking advice. Okay, Doki? So, yun lang.